walang tao pero may ingay ng mga nagtitinda. Yan ang unang napansin ni Emil nung pinasok niya ang lumang palengke sa may dulo ng baryo. 2:00 ng madaling araw, sinamahan niya ang nanay niya bumili ng isda, pero naiwan siya sandali habang pumunta ito sa kabilang pwesto. Tahimik sa paligid pero sa loob ng palengke, may naririnig siyang mga sigawan ng murang-mura at bili na kahit wala namang ibang tao. Napansin niya rin na basa ang sahig, parang bagong linis, pero may amoy na malansa at bulok. Dumiretso siya sa meat section, dun niya nakita ang mga tindera. Nakangiti pero wala silang mata. Puro butas lang. Nakaputing bestida ang isa, tila ba hindi nababasa kahit sa tulo ng tubig mula sa bubong. May isa pang tindera na may hawak na itak, tinatadtad nito ang karne pero ang karne parang kamay ng tao. Napaatras siya pero may humawak sa balikat niya. "Anak, anong binibili mo?" Bulong ng boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Paglingon niya, nanay niya pero may dugo sa bibig at may hawak na mata. Hindi na siya umuwi. Kinaumagahan, nakita siyang tulala sa gitna ng palengke, hawak ang bulok na isda. Sabi ng mga tao, hindi daw yun unang beses na may batang nawala sa lumang palengke tuwing madaling araw. At mula noon, walang nangahas pumasok sa palengke sa oras na tahimik na ang bayan. Kasi hindi mo alam kung ang kausap mo ay tao pa o tindera na ng ibang laman.